Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Congressman Leandro Liviste. Hindi dapat si BBM ang nag-report tungkol sa pag-aresto ni Saldico. Lalo't siya mismo ang itinuro ni Salde bilang mastermind ng flood control. Paano paniniwalaan ang proseso kung ang akusado ang may kustodiya sa testigo? Ayos ka, Congressman Liviste. Bullseye. Maraming bumabatikos talaga sa Pangulo. Bakit siya pa ang nag-announce? Tapos alanganin pa. Hanggang ngayon, why klaro kung naaresto ba si Saldico? Wala. Okay, si Congressman Ciel Jokno, narinig ko sa isang interview. Sabi niya, hindi dapat presidente ang nag-announce yan. Hindi trabaho yan ng presidente. Ang dapat na nag-announce niyan, sabi ni Congressman Jokno, is yung mga may kinalaman, ahensya na may kinalaman sa prosecution ng, example, Department of Justice. Pwede. Pwede ring Department of Foreign Affairs. O pwede, mga law enforcement agencies. Pwede ang Philippine National Police. Kasi sila ang may kinalaman dyan dahil, di ba, fugitive si Saldico. Pinaghahanap siya ngayon. So, sino, ano ang ahensya na dapat humuli sa kanya? DILG. Kaya nga, pwede, DILG, pwedeng mag-announce. Pwede rin, yan, DILG, pwedeng DOJ. Basta, hindi ang Pangulo. I don't know how will I describe it. Nakakaawa ang Pangulo. Masyado siyang naghanap ng mga bagay-bagay na sa tingin niya ay magandang nagawa niya o ang administrasyon niya para ma-report niya sa taong bayan. Kaya yan yung nakita ko, report kaagad siya. O ano ngayon? Wala namang klaro kung nasaan na ba si Saldico. Walang konfirmasyon ng Czech Republic authorities kung nahuli ba talaga. Mabuti, bilib ako sa JMA News dahil nagpadala sila ng reporter nila nandun na sa Czech Republic, bine-verify na saan si Saldico. Kailang walang information whatsoever. Ano pa yung mga yung Department o Ministry of Justice ng Czech Republic nagpahayag na wala silang impormasyon whatsoever tungkol sa pagka-aresto ni Saldico. Ang Department of Foreign Affairs wala rin ding impormasyon. So, kung minsan nakakaya na para sa Pangulo. Ito yung natutunan ko, yung ganyan pag-announce. Kaya nga may spokesperson para siya munang mag-announce, siyang magsalita. Para kung nagkamali, meron pang pagkakataon ang principal na i-correct. Ganun yun. Natutunan ko yan nung naging spokesperson ako ng 4th Infantry Division nung panahon ng all-out war dito sa Mindanao. Panahon ni President Erap Estrada. Yan ang ni General Simato na wag niyo muna akong paharapin sa media. Let Johnny do his job. Magsalita. Para kung nagkamali, okay lang yun, magkamali. At least, that's the time na I will butt in and correct the information. Ganon kawais si General Simato, hindi siya masyadong nagsasalita. Although, ano siya, kanang gustong-gustong interviewin ng mainstream media.
Ba't ayaw niya? Talk to my spokesperson. Ituturo niya ako. Hanggang dumating ang panahon, medyo hindi naman, joke lang niya kasi pumunta kami ng Manila. Ah, may conference kami tungkol sa giyera. Pagdating namin sa airport sa Manila, ang mga mainstream media, ako ang nilapitan. Ako ang ini-interview. Si General Simato nandun lang na nakangiti. Later on sabi niya, oh, okay ka dyan. Mas sikat ka na kaysa sa akin. Oh, balik tayo dito sa, ano, dapat yung mga ganong announcement, ibigay niya kay Auntie Claire. Wala siya mismo. Kasi nga, akala niya, ano na yun, accomplishment na ito. Ito na! Ang tagal na nating hinintay, nahuli na sa wakas! Ngayon, wala namang may pakita kahit man lang litrato o video. Wala bang proof of life na talagang nahuli si Saldico. Although, mas maganda sana kung totoo na nahuli. Kasi nga, panahon na para magbayad si Saldico sa kanyang ginawa sa atin. Yung ginawa niya sa pagbalahura sa kaban ng taong bayan. Kaya kahit totoong nahuli siya, sinasabi ng mga legal expert, it will take time. Kasi walang extradition treaty between the Philippines and Czech Republic. Kaya pati si Attorney Trex Angeles, nung tinanong siya anong take niya, makauwi ka agad Saldico? No. It will take time. Baka buti niyan hanggang 2028 bago makauwi si Saldico. And yung isang senior officer ko rin na retired general, sabi niya, Johnny, matagal yan. With or without extradition treaty ng Pilipinas or and Czech Republic, pwedeng labanan yan sa korte. I-contest yan sa korte, yung deportation na yan. So, good luck sa administrasyong ito. Uh, next time, sana wag masyadong atat na atat sa pag-announce para hindi kayo makuryente. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mauna ni ang natagaan mo og yero, mag-atop na ni siya karon. So mauna ni ang iyang atopan. Gagay man siya. Yeah, salamat. Og karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So naka-atop na gyud ang gitagaan namo sa yero. Salamat sa Ginoo og ang nagtabang og sen nga nakabalay na gyud mi. Kay katong una nga among balay gilupat sa hangin. Katong nagbagyo. Nagisi-gisi og nangayo dahil mi nagampog gyud ko sa Ginoo nga maatagang gyud mi sen og niya na. Nakabalay na gyud mi. Salamat. Ug ginaot nga naapay matabangan sa hero kay daghang pa ang nanginahanglan nga sama namo. So salamat kaayo nang